Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Revised K-12 Curriculum, Filipino, Grade 5, Quarter 4, Lesson 5. Ang ating aralin ngayong araw ay tungkol sa Akdang Impormatibo Eksposisyon. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin. Mga kasanayan, una hanggang ikatlong araw, nauunawaan ang tekstong impormatibo, eksposisyon. A. Na ibibigay ang mahahalagang impormasyon na nakapaloob sa teksto. B. Nasusuri ang ugnayang sanhi at bunga. Nasusuri ang layunin ng teksto, magpaliwanag, lathalain. Nagagamit ang pangkalahatang kayarian ng teksto sa pagbuo ng diskurso. B. Nagpapaliwanag, eksposisyon. Ika-4 na araw, nagagamit ang mga bahagi ng pananalita sa pagpapahayag. B. Focus ng pandiwa, sanhi o causative. Nagagamit ang pangkalahatang kayarian ng teksto sa pagbuo ng diskurso. B. Nagpapaliwanag, eksposisyon. Nagagamit ang angkop ng mga nakagawiang di-verbal na hudyat sa pagpapahayag. Pagtuunan ng tingin, pandama o paghawak. Nagagamit ang angkop na wika sa pagpapahayag na isinasaalang-alang ang edad, kasarian, paksa at kultura sa iba't ibang sitwasyon. Pakikihalubilo sa ibang tao, pagpapakilala, pangungumusta, pag-aanyaya sa pagkain, pagpapatuloy sa bahay, pakikisangkot sa biruan sa positibong paraan, pagtatanong. Ika-5 araw, nasusuri ang mga elemento ng multimedia. Unang araw. Maikling balik-aral, bumuo ng 2 hanggang 3 pangungusap batay sa napiling larawan. 1. Ang mga tiruray ay isang pangkat etniko sa Mindanao. Mayroon silang makukulay na kasuotan at mayaman na kultura. Ipinapakita nila ang kanilang tradisyon sa sayaw at sining. 2. Ang mga Manobo ay isa sa pinakamalaking pangkat etniko sa Mindanao. Kilala sila sa kanilang makulay na damit at mga palamuti. Pinahahalagahan nila ang kanilang kaugalian at paniniwala. 3. Ang mga Hanunuo ay isang katutubong pangkat sa Mindoro. May sarili silang paraan ng pagsulat at may simpleng pamumuhay. Inaalagaan nila ang kanilang kultura at tradisyon. 4. Ang mga Ita ay isa sa mga sinaunang pangkat sa Pilipinas. Karaniwan silang nakatira malapit sa kabundukan. Namumuhay sila sa pamamagitan ng pangangaso at pagtatanim. Paskilatis. Ibigay ang iyong mga batayang kaalaman hingil sa salitang katutubo at pangkat etniko. Narito ang halimbawang sagot. Katutubo, tumutukoy sa mga unang taong nanirahan sa isang lugar. Mayroon silang sariling kultura, tradisyon at paniniwala na minana nila sa kanilang mga ninuno. Pangkat etniko, grupo ng mga taong may magkakaparehong wika, kultura at kaugalian. Pinapahalagahan nila ang kanilang pagkakakilanlan bilang isang grupo. Bokabularyo, isa sa mga paraan upang lumawak ang iyong talasalitaan ay sa pamamagitan ng paglalarawan. Gamit ang mga dati mo ng kaalaman o gamit ang internet o diksyonaryo, ibigay ang kahulugan ng mga pangkat etniko sa pamamagitan ng paglalarawan sa mga ito. 1. Tagbanwa. Ang Tagbanwa ay isang pangkat etniko sa Palawan.
Kilala sila sa kanilang simpleng pamumuhay at pag-aalaga sa kalikasan. 2. Tiruray. Ang tiruray ay isang katutubong pangkat sa Mindanao. Mayroon silang makukulay na kasuotan at mayaman na kultura at tradisyon. 3. Manobo. Ang Manobo ay isa sa pinakamalaking pangkat etniko sa Mindanao. Kilala sila sa kanilang mga palamuti, sayaw at paniniwala. 4. Igorot. Ang Igorot ay pangkat etniko na nakatira sa kabundukan ng Hilagang Luzon. Kilala sila sa kanilang hagdang-hagdang palayan at matibay na kultura. 5. Negrito. Ang Negrito ay kabilang sa mga sinaunang pangkat sa Pilipinas. Karaniwan silang naninirahan sa kabundukan at may simpleng pamumuhay. Kaugnay na paksa bilang isa, pagbasa ng lathalain. MMK. Maalaala mo kaya ang maaaring mangyari sa mga ito? Gamit ang dati mo ng karanasan o kaalaman, ilarawan kung ano ang maaaring mangyari sa sumusunod na sitwasyon. 1. Mga katutubong pinalaya sa kanilang sariling lupain. Sagot, maaari silang mawala ng tirahan at kabuhayan. Mahihirapan din silang ipagpatuloy ang kanilang kultura at tradisyon. 2. Mga bakwit na hindi nakapag-aral. Sagot, mahihirapan silang makahanap ng magandang trabaho sa hinaharap. Maaari ring mabawasan ang kanilang kaalaman at pagkakataon sa buhay. 3. Pangkat etnikong lumikas buhat sa nayon tungo sa lungsod. Sagot, maaari silang mahirapang makibagay sa bagong lugar. Kailangan nilang maghanap ng trabaho at bagong tirahan. Pamanang Kayumanggi, salamin ng ating lahi. Isinulat ni Maria Fe Hicana. Mahalagang may alam tayo sa mga impormasyon tungkol sa ating kabihasnan. Maipapaliwanag natin kung ano at sino tayo ngayon dahil sa ating sinaunang kultura. Ang kaalaman sa paraan ng pamumuhay ng mga kapwa natin mula sa iba't ibang pangkat etniko at tribo ay makakatulong ng malaki upang lubos natin silang maunawaan. Sila ang nagsisilbing mga hiyas ng ating lahi, ang magbubuklod sa ating lipi sapagkat dito natin malalaman na napakayaman ng kulturang Kayumanggi. Ang Hanunuo ay kabilang sa tribong Mangyan ng Mindoro. Nangangahulugang totoo o tunay ang salitang Hanunuo. Sila ay nakatira sa mga bahay na yari sa kugon at kahoy. Ang pangunahing hanap buhay nila ay pagsasaka at pagkakaingin. Ang kalalakihan ay pumuputol ng puno at nangangahoy samantalang ang kababaihan naman ay tumutulong sa pagtatanim. Hanggang sa kasalukuyan ay napapanatili nila ang kanilang minanang katutubong alpabeto. Isinusulat nila ito sa mga papel na kawayan. Ang mga Tiboli naman o mas kilala sa tawag na taga-Bili. Sila ay matatagpuan sa bundok ng kanlurang bahagi ng Cotabato. Pagsasaka ang pangunahin nilang ikinabubuhay. Naghahabi rin sila ng telang abaka at kapag ito ay nayari na, tinatawag nila itong tinalak. Ang mga babaeng Tiboli ay mahilig magsuot ng mga alahas. Pinapalamutian nila ng mga alahas ang kanilang katawan tulad ng hikaw, pulseras at kwintas. Naglalagay din sila ng mga tato sa kanilang katawan. Matatagpuan naman sa bahagi ng Cotabato, Maguindanao at Sultan Kudarat ang mga tiruray. Nagmula sa mga salitang tiru at ray. Ang salitang tiruray. Ang tiru ay nangangahulugang lugar na kapanganakan o pinagmulan, samantalang ang ray ay mula sa salitang daya na nangangahulugang dakong hulo ng sapa o ilog. Nahahati ang kanilang tribo sa dalawang pangkat, ang mga tradisyonal at mga pangkat na nagbago ng tradisyon. Ang mga tiruray na nagbago ng tradisyon ay nagkaroon ng malapit na pakikipag-ugnayan sa mga pangkat ng Kristiyano at Muslim.
Samantalang ang mga tiruray na tradisyonal ay pinapanatili ang kanilang mga lumang kaugalian, tradisyon at paniniwala. Sila ay nagsasaka, nangangaso, nangingisda, nangangalap ng mga produkto sa kagubatan. Inged ang tawag sa komunidad ng tiruray. Sa inged ay may isang pinuno na tumitiyak sa paghahawa ng bukid, pagtatanim at pag-aani ng mga pananim, at ang pantay-pantay na pamamahagi ng mga pagkain kaya wala ang pag-aagawan. Kabilang naman sa tribong Negrito ang mga Agta. Makikita sila sa Palanan, Isabela. Ang kanilang mga bahay ay karaniwang nakatirig sa tabing dagat na hugis at sulok. Mahilig silang magpalipat-lipat ng mga lugar kaya tinatawag din silang nomad. Pangangaso at pangingisda ang pangunahin nilang ikinabubuhay at tulad ng mga Negrito, sila rin ay nagkakaingin. Napakayaman at maunlad ang kultura ng mga minoryang pangkat ng ating bansa. Sa loob ng mahabang panahon at siglo ay napanatili nila ang kanilang kultura. Ang kanilang mga sariling paniniwala, tradisyon, mga awitin at sayaw, pananamit at mga kaugalian ay makikita pa rin sa kanila at napapanatili pa rin ito hanggang sa kasalukuyan. Nakalaya na tayo sa mga umalipin at sumakop sa atin. Ang nakakalungkot nga lang isipin ay tayo mismo ang nang-aalipin sa ating kapwa Pilipino, lalo na't hindi natin kapangkat. May mga diskriminasyong nagaganap sa mga minoryang pangkat. Kadalasan ay pinagtatawanan ng kanilang anyo at kasuotan. Ang mga nabanggit ay hindi magandang ugali lalo na sa pakikitungo natin sa kanila. Kung ikaw ang nasa kalagayan nila, tiyak na ikaw ay masasaktan kung ganoon din ang gagawin sa iyo. Sa kabuuan, mahalaga ang paggalang sa kahit na sino mang tao, kahit saan man siya nanggaling o nagmula. Pinatnubayang pagsasanay. A. Sagutin ang sumusunod na tanong batay sa binasang lathalain. 1. Ano ang ibang katawagan sa pangkat etniko? Sagot. Ang ibang katawagan sa pangkat etniko ay tribu o minoryang pangkat. 2. Ano-ano ang mga pangkat etnikong itinampok sa binasang teksto? Sagot. Ang mga pangkat etnikong itinampok ay Hanunuo, Tibuli, Tiruray at Agta o Negrito. 3. Ibigay ang katangian ng bawat pangkat etnikong tinalakay sa lathalain. Sagot, ang Hanunuo ay may sariling alpabeto at nagsasaka. Ang Tibuli ay naghahabi ng tinalak at mahilig sa alahas. Ang Tiruray ay may komunidad na tinatawag na inged at nagsasaka, nangangaso at nangingisda. Ang Agta ay nomad at nabubuhay sa pangangaso at pangingisda. 4. Ano ang pagkakapareho ng mga pangkat etnikong tinalakay sa lathalain? Sagot, lahat sila ay may sariling kultura, tradisyon at paraan ng pamumuhay na kanilang pinananatili. 5. Ano ang ibig sabihin nito? Nakalaya na tayo sa mga umalipin at sumakop sa atin. Ang nakakalungkot nga lang isipin ay tayo mismo ang nang-aalipin sa ating kapwa Pilipino. Sagot, ibig sabihin nito ay kahit malaya na tayo, may mga Pilipino pa rin na mang-aapi o nang didiskrimina sa kapwa Pilipino. Ikalawang araw. B. Sanhi at bunga. Maglista ng tig-2 sanhi at bunga batay sa mga impormasyong binasa sa lathalain. Gawing gabay ang fishbone. Mga sanhi. 1. May sariling kultura at tradisyon ang mga pangkat etniko. 2. May diskriminasyon at pang-aapi sa mga minoryang pangkat. Bunga. 1. Napapanatili nila ang kanilang pagkakakilanlan hanggang ngayon. 2. Nasasaktan sila at nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan sa kapwa Pilipino.
Paglalapat at pag-uugnay. A. Batay sa binasang lathalain, ipaliwanag ang ginagawa ng bawat pangkat etniko upang mapanatili o mapreserba ang kanilang tribu. 1. Hanunuo, preserbasyon. Pinananatili nila ang kanilang katutubong alpabeto at isinusulat ito sa kawayan. Ipinagpapatuloy din nila ang kanilang pagsasaka at tradisyonal na pamumuhay. 2. Tiboli. Pinananatili nila ang paghahabi ng tinalak na mula sa abaka. Sinusuot din nila ang kanilang tradisyonal na kasuotan at mga alahas. 3. Tiruray. Pinangangalagaan nila ang kanilang kaugalian at paniniwala sa loob ng kanilang komunidad na tinatawag na inged. Ipinagpapatuloy nila ang pagsasaka, pangangaso at pangingisda. 4. Agta. Pinananatili nila ang kanilang simpleng pamumuhay tulad ng pangangaso at pangingisda. Patuloy din silang namumuhay ayon sa kanilang nakasanayang tradisyon. B. Buuin ang talata batay sa binasang lathalain, isulat ang sagot sa patlang. Ang tampok na lathalain ay tungkol sa mga pangkat etniko. Mahalagang may alam tayo sa mga impormasyon tungkol sa ating kabihasnan dahil maipapaliwanag natin kung sino o kung ano tayo ngayon at upang sila ay lubos nating maunawaan. Ang mga pangkat etniko ay nagsisilbing mga hiyas ng ating lahi, ang magbubuklod sa ating lipi sapagkat dito natin malalaman na napakayaman ng kulturang kayumanggi. Ang mga babaeng Tiboli ay mahilig magsuot ng mga alahas. Pinapalamutian nila ang kanilang katawan tulad ng hikaw, pulseras at kwintas. Naglalagay din sila ng mga tattoo sa kanilang katawan. Nahahati ang tribu ng mga tiruray sa dalawang pangkat. Ito ay ang tradisyonal at mga pangkat na nagbago ng tradisyon. Kaugnay na paksa bilang 2, fokus ng pandiwa, sanhi o kausative. Basahin ang sumusunod na pangungusap. 1. Ikinagulat niya ang pagpapalis sa kanilang tribu. 2. Ang mga alahas ay ipinapalamuti nila sa kanilang katawan. 3. Ang pagkakaingin at pangangaso ang ipinambubuhay nila sa kanilang pamilya. Pagproseso ng pag-unawa. 1. Ano ang napansin sa mga initimang salita? Sagot, ang mga initimang salita ay nagpapakita ng damdamin o kilos ng tao. 2. Ano ang mga pandiwang ginamit sa bawat pangungusap? Paano ito ginamit? Sagot, ginamit ang ikinagulat, ipinalamuti at ipinambubuhay bilang pandiwang naglalarawan ng aksyon o gawain. 3. Ano ang paksa sa bawat pangungusap? Sagot, siya, ang mga alahas, ang pagkakaingin at pangangaso. 4. Ano ang mga panlaping ginamit sa bawat pandiwa? Sagot, ika sa ikinagulat, i at in sa ipinapalamuti, i at in sa ipinambubuhay. 5. Ano kayang focus na pandiwa ang ginamit sa bawat pangungusap? Sagot, focus sa aktor, ang lahat ng pandiwa. Iba't iba ang panlaping ginagamit sa pagbuo ng pandiwa. Sa pagbabago ng panlapi ng pandiwa ay nababago rin ang focus ng pandiwa ng pangungusap ayon sa pandiwang ginamit. Isa sa mga focus ng pandiwa ay ang causative o sanhi. Causative o sanhi, ang paksa ang nagsasabi ng dahilan ng kilos. Sa makatuwid, ang focus ng pandiwa ay ang sanhi o dahilan ng kilos. Ginagamit ang mga panlaping ika, ikapa, ikapag at ikina. Sumasagot sa tanong na bakit. Halimbawa, A. Ang pagmamaliit sa mga tribu ay ikinasama niya ng loob. B. Lubhang ikinasaya niya ang pagtanggap sa kanila.
Pinatnubayang pagsasanay, humanap ng kapareha at sagutin ang sumusunod na tanong. 1. Ano ang pagkaunawa mo sa focus sanhi o causative ng pandiwa? Sagot, ang focus sanhi o causative ay nagpapakita na ang paksa ay nakakaranas o naaapektuhan ng kilos. 2. Ano ang tanong na sinasagot sa focus sanhi? Sagot, sino o ano ang naaapektuhan ng kilos? 3. Ano ang karaniwang panlapi ang ginagamit sa focus causative ng pandiwa? Sagot, in at e. 4. Magbigay ng tigdalawang halimbawa ng focus causative o focus sanhi. Sagot, kinain ng aso ang tinapay. Sinalubong ng bata ang guro. C. Bilugan ng focus, causative o sanhi sa bawat pangungusap at guhitan ang paksang ginamit. 1. Ikinabigla niya ang pagpapalaya sa kanilang tribo ng mga pulis. 2. Ang mga babaeng tibuli ay ipinapalamuti ang mga alahas at ang mga tato sa kanilang katawan. Sagot. Three. Ang pamamahagi ng pagkain sa kanilang tribo ay ikinagagaan nila ng loob. 4. Ang pagpapanatili sa kanilang tradisyon ay ikinararangal ko. 5. Kung minsan ang kanilang kasuotan ay kinahihiya ng marami. Sagot. Paglalapat at pag-uugnay. Sumulat ng 5 pangungusap na may focus sanhi o causative. Gawing gabay ang pandiwang nakasaad. 1. Ikinasaya. Ikinasaya ng guro ang bagong proyekto sa klase. 2. Ikinalungkot. Sagot, ikinalungkot ng bata ang pagkawala ng kanyang paboritong laruan. 3. Ikarangal. Sagot, ikinararangal ng komunidad ang matatapat na manggagawa. 4. Ikahiya. Ikinahihiya ng estudyante ang kanyang maling sagot. 5. Ipinapambuhay. Ipinapambuhay ng pamilya ang kanilang tradisyon sa pista. Ikatlong araw. Pabaong pagkatuto. Ilahad muli ang binasang talata ng lathalain ayon sa sarili mong pagkaunawa. Tiyaking ito ay bubuuin lamang ng 12 pangungusap. Huwag kalimutang itala ang mahahalagang impormasyon. Ukol dito, may 15 minuto lamang para gawin ito. Gawing gabay ang pamantayan. Narito ang halimbawang sagot. Ang Buglasan Festival ay kilala bilang Festival of All Festivals sa Negros Oriental. Ito ay pinagdiriwang tuwing Oktubre sa lungsod ng Dumaguete. Layunin ng pagdiriwang na ipakita ang kultura at tradisyon ng probinsya. Nagpapakita rin ito ng mga sayaw, musika at sining ng mga taga-Negros Oriental. Ang salitang buglas ay nangangahulugang hiwa o tipak. Ito ay simbolo ng kasaysayan ng Negros Oriental bago dumating ang mga Kastila. Maraming turista at lokal ang dumadalo sa selebrasyon bawat taon. May parada ng mga floats at makukulay na kasuotan ang ipinapakita. Ipinapamalas din ang galing ng mga magsasaka at manggagawa sa paligsahan. Mahalaga ang pagdiriwang para sa pagkakakilanlan ng probinsya. Nakakatulong din ito sa pagpapalakas ng turismo at kabuhayan ng mga residente. Sa kabuuan, ang Buglasan Festival ay isang pagdiriwang ng kasaysayan, kultura at talento ng Negros Oriental. Pamantayan sa pagsulat, impormasyon, 5 puntos. Paraan ng pagsulat, 3 puntos. Oras, 2 puntos. Kabuuan, 10 puntos.
B. Ilahad ang mahalagang salita o konsepto na dapat tandaan sa focus sanhi o causative. Focus sanhi o causative, ipinapakita na ang paksa ay naapektuhan o nakararanas ng kilos. Tanong na sinasagot, sino o ano ang naapektuhan ng kilos? Karaniwang panlapi, in at mga katulad nito. Paksa, ang tao o bagay na nakararanas ng aksyon. Pandiwa, ang salitang nagsasaad ng kilos o aksyon. Halimbawa ng pandiwa, ikinabigla, ikinalungkot, ikinarangal, ikahiya, ipinapambuhay. Pagkakaiba sa aktor, sa focus causative, ang paksa ay tumatanggap ng kilos, hindi gumagawa. Pagninilay sa pagkatuto, pagkilala sa mga katutubo. Basahing mabuti ang sitwasyon at pagnilayan ang sagot hingil dito. One. Paano mo maipapakita ang paggalang mo sa ibang katutubo o tribo? Sagot, maipapakita ko ang paggalang sa pamamagitan ng pagtanggap ng kanilang kultura, paniniwala at tradisyon at hindi pangungutya sa kanila. 2. Bilang mag-aaral, ano-ano ang maaari mong magawa upang maipakita mo ang pagmamalasakit mo sa iba't ibang pangkat etniko sa ating bansa? Ipaliwanag. Maaari akong matuto tungkol sa kanilang kultura at ibahagi ito sa iba. Ipapakita ko rin ang pagkakapantay-pantay at pakikitungo ng may respeto sa lahat. 3. Magpasya kung nararapat bang ihiwalay o hindi ang mga minoryang pangkat etniko sa ating bansa. Sagot, hindi nararapat silang ihiwalay dahil bahagi sila ng ating bansa at mahalaga ang kanilang kultura at kontribusyon sa ating lipunan. Ika-4 na araw. Pagsusulit. A. Sagutin ang mga tanong batay sa binasang talatang paglalahad. Isulat ang sagot sa patlang. 1. Ano ang paksa ng binasang lathalain? Sagot. Ang paksa ng binasang lathalain ay tungkol sa iba't ibang pangkat etniko sa Pilipinas. 2. Isa-isahin ang mga pangkat etnikong tinalakay sa tekstong binasa. Sagot, ang mga pangkat etnikong tinalakay ay Negrito, Tiboli at Tiruray. 3. Ano ang pangunahing hanapbuhay ng mga pangkat etniko? Sagot, ang pangunahing hanapbuhay ng mga pangkat etniko ay pagsasaka, pangangaso at pangingisda. 4. Sino ang kabilang sa tribo ng mga Negrito? Sagot, ang kabilang sa tribo ng mga Negrito ay ang mga Aita. 5. Ano ang dalawang pangkat ng tribo ng mga Tiruray? Sagot, ang dalawang pangkat ng tribo ng mga Tiruray ay Teduray at Dulangan Manobo. A. Basahin ang bawat pangungusap at bilugan ng focus causative at guhitan ang paksa. Pagkatapos, gamitin ang pandiwa sa sariling pangungusap. 1. Ikinarangal niya ang tribong pinagmulan niya. Sagot, ikinarangal niya. Ikinararangal ko ang aming paaralan. 2. Sa labis na hiya ay ikinubli niya ang tunay niyang lahi. Sagot, ikinubli niya. Ikinubli ng bata ang kanyang marka sa magulang. 3. Lubhang ikinagalit ng pinuno ng tribo ang pagpapalaya sa mga bakwit. Sagot, ikinagalit ng pinuno ng tribo. Ikinagalit ng guro ang ingay sa loob ng silid-aralan. 4. Ang hindi pagkilala sa mga minoryang pangkat ay ikinababahala ng mga katutubo. Sagot, ikinababahala ng mga katutubo. Ikinababahala ng mga magulang ang kaligtasan ng kanilang anak. 5.
Nang marinig niya ang magandang balita ay ikinabuhay muli ng kanyang loob. Ikinabuhay ng kanyang pag-asa ang mabuting balita. B. Pagsusuring teksto sa multimedia. Suriin ang mga imaheng nakalahad. Isulat ang iyong opinyon ukol dito. 1. Sagot, ang larawan ay nagpapakita ng epekto ng diskriminasyon at hindi pagkakapantay-pantay. Para sa akin, mali ang pagtrato ng hindi patas sa kapwa dahil lahat tayo ay may karapatan at dapat igalang. 2. Sagot, ipinapakita nito ang diskriminasyon sa lugar ng trabaho. Sa aking opinyon, dapat pantay ang pagtingin sa lahat anuman ang kasarian, lahi o katayuan sa buhay. 3. Ang larawan ay tungkol sa pambubuli. Hindi tama ang mang-api ng kapwa dahil nakakasakit ito ng damdamin at maaaring magdulot ng trauma. 4. Ipinapakita nito ang usapin ng karapatan ng mga manggagawa. Para sa akin, mahalagang igalang ang karapatan ng bawat tao at pairalin ang katarungan sa lahat. C. Angkop na pagpapahayag. Gamitin ang magagalang na pananalita sa pagtatanong ng direksyon ayon sa sitwasyon. Unang sitwasyon, hinahanap mo kung paanong pumunta sa tribo ng mga tiruray. Nakasalubong mo ang isang matanda. Ano ang sasabihin mo sa kanya? Magagalang na pananalita sa pagtatanong ng direksyon. Sagot, magandang araw po. Maaari ko po bang itanong kung paano pumunta sa tribo ng mga tiruray? Maraming salamat po. Ikalawang sitwasyon, bago ka lamang sa inyong paaralan, hindi mo alam kung saan ang silid-aklatan. Nakasalubong mo ang iyong kaklaseng Muslim. Ano ang sasabihin mo sa kanya? Sagot, Assalamualaikum, maaari mo ba akong tulungan kung saan matatagpuan ang silid-aklatan? Maraming salamat. Ikatlong sitwasyon, inutusan ka ng iyong guro upang kunin ang mga dekorasyon sa inyong bulletin board na nasa kabilang gusali pa. Ngunit hindi mo alam kung nasaan ang gusaling iyon. Ano ang sasabihin mo sa iyong guro? Sagot, Ma'am, sir, maaari ko po bang malaman kung saan matatagpuan ang kabilang gusali na may bulletin board? Maraming salamat po. Gawaing pantahanan. Sa kwaderno, magsaliksik pa ng ibang pangkat etniko sa ating bansa. Sikaping makasulat ng 5 hanggang 7 pangungusap. Suriing mabuti ang mga datos na nakasaad sa isang request form. Pag-aralan ito at humanda sa susunod. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat!